Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrero Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given senses. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrero Britannica Encyclopedia Wikipedia. Dodo is really enjoying this video. I just don't believe it. Our vocabulary term is fractious. Fractious. Ano kayang pasalubong ni Toto pagbalik niya dito, ha? Kinalimutan niya na ang big club. City boy na siya ng Mr. Dictionary. Ay nako, ang fractious mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalaro natin sa mga taong sa tropa mong madaling magalit, mainisin, bugnutin, nako, bad-tempered, at madaling ma-upset mga sombreros, at reklamador. Parating nagre-reklamo kahit na sa mga or especially sa mga maliliit na bagay, no, talagang may mga taong ganun kahit na very very meticulous, very kahit mabusisi na sobrang maliit na bagay, naiinis ka agad, no, kahit na maliit na rason nila, naiinis ka agad, may mga taong ganun po. Pero sana maiwasan natin. Ang mga possible synonyms po natin dito ay recalcitrant, kung napanood niyo yung vlog natin about recalcitrant, petulant, kung napanood niyo rin yung vlog natin about petulant, peevish, irritable, touchy, etc. At pag ginamit naman sentence ay libra Mr. Dictionary. Since Adam is an inexperienced teacher, he found the fractious student difficult to control. Fractious. Teacher is a noun. To be specific, it is a common noun. Its gender, also common. Yada yada. Adam. Do you know Adam Osborne? Si Adam Osborne mga sombreros ay isang British immigrant sa Bangkok, Thailand. Siya po ang first inventor ng portable computer na tinatawag natin ngayong laptop. Tama po. Pero siya po ay namatay sa India habang siya po ay natutulog lamang sa edad na 64 noong taong 2003. That's Adam Osborne and his invention, laptop or lappy. Si Adam Osborne mga sombreros ay namatay habang siya natutulog, no? May mga taong ganoon parang binangungot, no, or parang hindi na sila nagising, may mga ganoon po. Although malungkot po, basahin po natin Acts 27:12. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo ay nangaral sa kanila hanggang hating gabi, sapagkat aalis na siya kinabukasan. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana ang isang binata ng pangalay Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahinding. Nahulog siya mula sa ikatlong palapag na kanyang kinaroroonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Nanaog si Pablo at niyakap ang binata. Sinabi niya, "Huwag kayong mabahala, buhay siya." Muling pumanik si Pablo, nagpira-piraso ng tinapay at kumain. Pagkatapos, nakipag-usap pa siya sa kanila ng matagal hanggang mag-umaga at saka umalis. Ang binata naman ay buhay na iniuwi at ito ay nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Mga sombreros, hindi man natin ngayon nararanasan o hindi ka man nakakita ng literal na namatay na o natulog tapos namatay tapos binuhay muli. Nagpapatunay lamang ito mga sombreros na si God the Father o si Jesus Christ ay ang Diyos na mga buhay at hindi mga patay. He has the power to resurrect or buhayin ang mga patay. Hindi man literal na nakita natin na pinata o namatay dahil sa pagkatulog o dahil sa sobrang tulog or natutulog tapos namatay tapos binuhay. Pero yung kaluluwa, no, sa resurrection day or sa buhay sa time na bubuhay na ng Panginoon ang mga patay para husgahan or para i-judge mga sombreros ay He has the power to bring the dead to life. So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Bear Brand. Ang Bear Brand mga sombreros ay isa lamang sa produkto or manufactured by Nestle. Si Henry Nestle mga sombreros ang may-ari po ng Nestle, kaya nga pinangalan sa kanya yung Nestle na company mga sombreros. So siya po ay isang Swiss-German confectioner at founder ng Nestle Philippines, Nestle Germany, Nestle Australia, and so on and so on, no? Mahilig kayo sa gatas. Pero yun po, no, dito sa Pilipinas ay ang Bear Brand was introduced 1890s, no, 1892 hanggang 1895. But not until 1911 na nagpatayo sila ng pinakaunang sales office ng Bear Brand dito sa Pilipinas sa Calle Renta sa Binondo, Maynila, no, sa mga mahilig sa gatas dyan. Muli po ito po si Kasumbrero Dennis mula rito sa Camellia, Tagum City. Muli po ito po si Kasumbrero Dennis aka Kuya Kim 2.0 at nagsabing
Sabayan nyo kami! Ang buhay ay masaya, naging masaya, masaya, naging faith of love, patuloy na pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrerong Grammar and Speech, and obviously as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given senses. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Toto has chosen the city over this big bed. Kinda sad. Our vocabulary term is inebriated. Inebriated. Ano kayang gagawin ni Toto dyan sa city at kinilimutan bigla ang big bird? Ang inebriated mga sombreros ay adjective. Ito pa yung paglalarawan, ayaw natin to. Yung taong labis-labis at sobra-sobra na ang nainom na alkohol, no? Lasinggero at lasinggera. Ano pa, ayaw po natin to. Ang mga possible synonyms po natin dito ay drunk, intoxicated, blasted, wasted. Ang blasted at saka wasted po ay slang terms lang po mga sombreros, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up Mr. Dictionary. Frederick leaves the bar inebriated, leaving a quick show of ignominious disgrace. Inebriated. Leaves is a verb. Leaves is a verb with S because it is in singular form to agree with our singular subject, Frederick. The past tense and past participle of it, left. Frederick. Do you know Frederick Banting? Si Frederick Banting mga sombreros ay isang Canadian physician na kasama si Charles Best ay unang nag-extract o isa sa mga pinakaunang nag-extract ng hormone insulin sa ating pancreas. Ginawa niya ito o pinaglaanan niya ng maraming panahon dahil meron siyang close friend na namatay dahil sa diabetes. No? Ang pangalan po niya ay Jane. So si Jane po, he described her as energetic, no, smart, matalino, pero she suffered weight loss at matinding uhaw. So eventually siya po ay namatay. Kung kaya pagkamatay niya, parang nagpursige siya na makadiscover pa ng paraan para malabanan ang sakit na diabetes. Usapang paglalasing mga sombreros, lasing, kalasingan. Basahin po natin Galatians 5:19-21. Sabi niya dito, ang mga taong sumusunod sa ninasa ng laman ay makikilala sa gawa nila, sexual na immoralidad, karaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos or hindi makakapasok sa heaven mga sombreros ang mga lasinggero at lasinggera kapag hindi nagbago ha. Ephesians 5:18, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Tama po, maraming lasenggo ang nawasak ang pamilya mga sombreros. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. 1 Corinthians 6:9-10, hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang. Sapagkat kailan may hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait, at mandarambong. Yan, lasenggo mga sombrero. So, hindi po tayo dito nagko-condemn I'm sharing the truth in love po mga sombreros with all humility and love. Kasi tayo naman po ay hindi perfecto pero ginagamit may mga calling kasi tayo may mga purpose tayo sa buhay. So
This is one of the purposes of God why He called me, He called other people and other preachers, other gospel sharers as well to advance the kingdom of God, because Satan and his demons, nako, nag-advance din po sila ng kanilang kingdom. Alright, so pero dito tayo sa good side para masaya, maligaya, peaceful at puno ng love. So, let's read, love and obey what's in the Holy Bible. Bubbles kayo. Naglaro na parang bata. Alam niyo ba kung bakit bumubula ang sabon mga sombreros kapag ginahalo ito sa liquid or sa tubig? Ito ay dahil ang mga sabon po ay may tinatawag na chemical compound na surfactants or surfactant. Ang surfactant mga sombreros, ito po yung nagre-reduce ng surface tension sa liquid at nag-i-increase naman or nagdadagdag sa spreading property nito na nagiging outcome or nagiging resulta ng ayan, ito na yung resulta niya, yung bula mga sombreros dahil sa surfactant. Muli po ito po si Kasombrero Dennis, aka naglaro na parang bata. Muli po ito po si Kasombrero Dennis, aka Kim 2.0 at nagsabing, Sabayan nyo kami ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith of love, pagsunod sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!